So, yeah, start tayo, no? So, I am Altair Jericho Paninsoro from BSME 2C and I'm here to discuss yung asynchronous activity na pinasa ko about sa projectile motion, no? So, ayan. So, since individual kong ginawa tong asynchronous activity, I think I'm supposed to be discussing one problem, no? Pero if ever siguro na mag-consume ako ng konting time lang not exceeding 25 minutes, then siguro mag-discuss ako ng isa pa. Kasi parang na-enjoy ko yung problem 3. No, pero I would like to discuss yung problem 1 na lang para it will consume a lot of time, no? No, so let's start, no? So, open board lang tayo. And actually, copy ko muna pala to. Para madali yung natin. Para na-visualize, no? So, ganito. So, ito na tayo, nasa open board na tayo. Move lang natin dito para medyo, yan. So, start tayo. A shell leaves a mortar with a muzzle velocity of 150 meters per second, directed upward to 60 degrees with the horizontal. Determine the position of the shell and its resultant velocity 20 seconds after firing. Okay, will it try? So, as you can see, no, pag nabinasa mo yung problem, ang maganda kasing technique talaga in every problem is for you to label muna kung ano yung mga nasa problem, kung ano yung mga given, kumbaga. For example, yung 150 meters per second, this is your initial velocity, and then, ito, angle of elevation, to 60 degrees, no? And then, yung 20 seconds dito is your time, total time, no? No? So, balik tayo, no? Intindihin muna natin mga konsepto na meron tayo. So, pag drawing mo yun, ang mortar kasi that is cannon, eh. So, at an angle 60 degrees daw yun na nagbuga ng muzzle. No? So, projectile motion yan. Kasi tataas yan, and then, at some point, bababa din yan. Kasi nga, naapektuhan niya ng gravity, which is downward force, no? Ay, downward, ano ba? Hindi naman pala, gravitation. Tama, force pala. Gravitational force, eh. So, yeah. So, at some point, bababa yan. Kaya, yan yung tinatawag natin na projectile motion, no? So, ito na yung drawing ko na siya para dun sa pinasa ko para mabilis nating maintindihan, diba? So, ayan. Bakit na tayo? So, intindihin muna natin na yung since may elevation yan yung velocity. So, that is the resultant velocity. No, since siya naka diagonal. No, kailangan natin kunin yung x and y component. So, intindihin muna natin yung x and y component. So, given na this is your VO, no, para makuha mo yung x component, mag-drawing ka rin ng ganyan dyan. Lagay pala tayo ng arrow para hindi nakakalito. Yan. So, this is your x component, VOX, and then, yung pataas would be your VOY, no? VOY, yung y component. Kasi siyempre sasabihin nyo, paano, ganyan ba talaga mag-drawing? Hindi ba, yan? Wait lang. Yan. Diba dito yan? Ganun din yan, eh. Equal lang din yan. Diba? So, balik na lang natin. Ganun lang din naman yan. No, pinapaintindi ko lang kung saan ako kukuha yung mga formula kasi hindi ako nagsasauli ng formula, eh. More like nag-iintindi ako ng formula, no? So, for example, paano mo kukunin yung VOX? Given na nandito yung angle, di ba nandito yung angle kasi 60. No, paano mo kukuha yung VOX? Diba? VOX is equal to VO cosine theta. Okay, bakit siya cosine? Kasi ito yung angle, ano ba relationship niya dito sa VOX? Adjacent. And then this one, hypotenuse. So, adjacent over hypotenuse that is cosine, no? Sa katawan natin. And then your VOY is your opposite. And then hypotenuse, opposite over hypotenuse is sine. No, kaya siya VOY is equal to VO sine theta. So, ayan. Inaintindihan na natin yung konsepto. So, balik na tayo dito sa question. No, pinaintindi ko lang to kasi gagamitin natin ng multiple times yan mamaya, eh. No. So, balik tayo sa question. Determine the position of the shell and its resultant velocity.
So, dito muna tayo sa position. Huwag magko-confuse. Pag pinag-usapan kasi natin position, more like, nagmamatter yung x and y yung x and y coordinates, no? So, kailangan natin i-solve kung gaano nakalayo yung distance along the x-axis, and then gaano nakalayo or gaano yung distance going along the y-axis, no? So, kaya dalawa yung sinol ko dito, x and y. No, so explain natin saan nanggaling yung formula. So, alam natin na sa constant acceleration, mayroon tayong formula na s is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Diba? Mo-modify lang natin yan. So, since pinag-uusapan natin is x na, yan, yung mga, mga components na nag-a-act sa x-axis. So, magiging VOX na to. Kasi pinag-uusapan na natin yung going sa going along the x-axis. So, VOX times time plus, tandaan nyo palagi na sa constant sa projectile motion, yung mga velocity na nasa along the x-axis, hindi nagbabago yan. For example, ganyan lang sukat yan all throughout yan. Kahit umabot yan dito sa taas, or kahit umabot yan dito sa pinakababa bago siya mag-hit ng ground. Bakit kamo? Kasi, wala namang nag-a-act na acceleration sa x-axis. Diba? Bakit? Kasi ang meron lang naman na percent na acceleration sa projectile motion is your gravity, which is yun yung pababa, diba? Diba? Yung direction either pa kanan or pa kaliwa lang, pababa to. So, hindi magmamatter yung acceleration. So, ang acceleration natin dito is 0. Pag sa x, no? Sa x component. So, 1/2, since 0 na to, anything multiplied to 0 is always equal to 0. No? Kaya 0 na to. Hindi na natin na. So, ito na yung formula ng pagsasolve ng displacement when it comes to x-axis. Kaya ganun yung formula natin dito kung mapapansin. Ito. Ito. Yan. X is equal to VOXT. No? So, paano naman yung sa y? Ito naman. Ganun lang din. Ito lang din ginamit natin. Formula ng displacement. So, y is equal to VOY na to. Kasi, magmamatter nga yung pinag-usapan natin yung mga nasa y component, nasa y-axis. So, VOYT plus 1/2 yung acceleration na nag-a-act sa y-axis, no, is gravity. Since sabi ko nga kanina, ang gravity natin lagi ang motion or direction ng motion niya laging pababa. So, negative g. Tapos, t squared. So, kaya siya minus 1/2, ito, ilalagay mo naman yung minus doon, minus 1/2 gt squared. So, kaya yun yung formula. So, ayan, substitute na lang rin, and then, in-explain ko na dito kanina, ito, yung VOX na to, in-explain ko na siya dito kanina. No? Kaya pinangunahan ko na kanina, para mabilis tayo. No? Kasi hindi ko i-discuss yan, yung, kasi calculator na lang yun eh. More like understanding ako ng formula, kasi ako hindi ako nagsasauli ng formula, sabi ko nga, more like iniintindi ko yung formula, and then naggagawa na lang ng formula, nagmo-modify and konting adjustments, no? Para makagawa ka ng bagong formula. So, ayan, next tayo, no? Next part, burahin ko lang to para makapag-proceed tayo sa next one. Ito, di ko na buburahin to yun nasa ito. Kasi magagamit natin yan hanggang mamaya no? So, dito tayo, tinatanong, and its resultant velocity. So, resultant velocity naman. Sabi ko nga, pag resultant velocity, yan yung mga naka-diagonal, diba? Kumbaga, meron siyang x component saka y component, no? So, since hindi natin masosolve agad-agad yan, yung resultant velocity, which is yung final velocity kasi hinahanap dito, no? Yung v, and v. Hindi natin mahanap agad yan. So, hanapin natin yung v na along sa yung x component ng v saka yung y component, which is solvable. Diba? Kasi meron tayong formula na napag-usapan din natin sa constant acceleration. Yung first formula would be v is equal to, final velocity is equal to initial velocity plus 80. Diba? And then, so, kung x pag-usapan ng vx na to, magiging vox na rin to. Ano yung acceleration ulit sa sa x-axis? Diba wala? Kasi nga wala yung direction ng gravity will always be going down, no?
So, hindi magmamatter. So, 0 yung acceleration. So, ito na yun. Kaya nga sabi ko kanina din, dito sa drawing, kung ano yung initial velocity mo dito, along na yan, hanggang sa dulo. Ayun, same lang sila ng sizes. Kasi, wala namang acceleration. Diba? Hindi naman magbabago ang velocity kung walang acceleration. So, ayan. Ito yung, kaya ayan yung formula. Equal lang yung final velocity sa initial velocity since wala nga acceleration. So, dito naman sa sabi ko lang ganito lang ulit gagamitin yung constant acceleration formula na to. Y naman pag-uusapan natin. So, Vy is equal to Voy plus 80. Ano yung acceleration natin? Diba negative g? Kasi nga laging downward ang ang motion ng gravity. So, yan. Kaya siya Voy minus gt. Yan, Voy minus gt. So, substitute lang. Yan, yung Voy. Yan, Voy. Yan, diniscuss ko naman yan kanina. Saka yung Vox, no? Cosine 60 kasi is 1/2. Sin 60 is square root of 3 over 2. Tapos, yan, solve mo lang. Calculator lang naman yan. Wala naman ng problema yan. Tapos, makukuha mo na yung value ng V of X and V of Y. So, as I've discussed kanina, ito. Balikan natin yan. So, given na meron ka ng Vox, Voy pala to, sorry. And then, meron ka ng Vox, ano mapapansin? No? Makukuha mo na yung resultant velocity. Bakit ka mo? Kasi, wait lang. Iano natin to. Ito, pag nilipat natin to dito, which is equal lang naman. Ano mapapansin? Ano shape yan? Triangle. No? So, dito yan. Diba? Paano natin makukuha yung final velocity? Ay, sorry. Mali pala ito. Sorry. Modify lang natin. Vy saka Vx. No? Kasi yun yung solve natin. So, makukuha na natin yung final velocity. No? So, yan. Paano natin makukuha yung final velocity? Pythagorean theorem. Diba? C squared is equal to A squared plus B squared. Wherein yung C squared natin, ay yung C natin is your hypotenuse. So, kaya siya ganito yung formula. V is equal to square root ng summation ng square ng Vx saka Vy. So, substitute lang, no? And then, yan, makukuha na natin yung value ng velocity. Diba? Hindi ko naman na i-discuss isa-isa yan. Baka, diba? Kasi, ano na lang yun calculator na lang. So, dito, ito medyo exciting to. Hmax. Paano ba nakuha yung formula ng Hmax? Isipin natin. Okay. So, ganito. Meron kasi tayong formula na ganito, diba? Since Hmax yan, ang sanay kasi ako dito, Ymax to eh. Kasi, ito yung pinag-uusapan dyan, yung pinaka-top. Ano daw yung distance na yung ito? Gaano kataas yun? Diba? Gaano kataas tong point na to, yung pinakamataas na point. Kumbaga, peak point ng projectile motion. So, yun yung tinatanong sa Ymax. So, paano ba nakuha yan? So, gamitin natin itong formula. Matuto tayo mag-modify ng formula ito. Yung Vy, kasi di ba Y nga pag-uusapan natin. So, Y ang gagamitin natin formula. So, Vy is equal to Voy minus GT. Ito, makikita nyo kung bakit siya sinabi. So, ganito. Alam natin na kapag mayroong projectile motion, di ba tataas siya, and at some point, bababa din siya. Pag umabot na siya sa peak niya, pinakamataas na point, bababa siya. So, ano ibig sabihin? May yung velocity natin at the peak point. Sorry, buray nga natin to. Yan. Yung velocity natin sa peak point, no, is equal to 0. Kasi bababa na siya. Mag-change siya ng direction. Kanina pataas, ngayon pababa na. So, ang Vy natin is 0 is equal to Voy minus G. Since, nasa max point to, nasa top, T-top. Actually, T-max na lang para masanay tayo. Ayan. Mabot na siya. No, ang velocity ng Y, no, at T-max is equal to 0. So, pag minodify natin yan, yung ito, equation na nakuha natin, T-max is equal to Voy over G. So, question, syempre, paano mo nakukuha ito ang Ymax pinag-uusapan natin?
di gamitin natin to yung formula y is equal to, isa pa, y is equal to VOY t minus 1 half GT squared. Yan, ito naman sa displacement kasi 'di ba pinag-uusapan natin sa y max is yung taas. So, kumbaga pinag-uusapan yung distance or the displacement, no? So, yan, discuss natin. So, y max pag-uusapan natin. So, kung y max yan, yung mga t natin dito is t max. So, pwede natin palitan natin ng value nito. Kasi equal siya sa t max eh. So, VOY times yung t max natin, VOY over g yung equivalent nun, minus 1 half g, tapos yung papalitan natin yung t ng VOY over g squared. So as you can see, pag further solve natin yan, magiging VOY squared g minus 1 half, kasi ito VOY square mo lang yan, VOY squared over g squared, diba? Laws of exponents, diba? Tapos since may g squared sa baba, tapos may g dito sa cancel tayo ng g, may matitirang g sa baba. So, VOY squared over g. And as you can see, meron tayong parehas na pwede nating i-factor out yan, i-extract natin. So, para mas madali natin ma-visualize, no? VOY squared over g. Tapos matitira sa loob is 1 minus 1 half. Wherein alam natin na si 1 minus 1 half is equal to 1 minus 1 half is equal to ilan? 1 half, diba? 1 half lang din. O, multiply ulit natin. VOY squared over 2g. Ito na yung y max natin ngayon. So, tingnan natin kung tama ba yung formula. VOY squared over 2g. Ayan. So, yan. Di ba y max is same lang naman yung sa h max. Nakasanayan ko kasi itong y max. So, h max VOY squared over 2g. Yan. Pero nakalista naman na kay sir yung mga formula. Ang more like, ang atake ko lang kasi, ako personally, hindi ako nagsasauli ng formula. More like, malaro lang ako ng formula. Magagawa na lang ako ng formula, di ba? And through that, mas mapapadali buhay mo, and actually, hindi ka kailangan magsaula ng ganito kadaming formula. Diba? More like understanding eh. Kasi yun, makukuha mo na yung value ng h max, which is, tinatanong kasi dito, how high will it rise? So, ang tinatanong, yung max point or yung peak point. So, kaya, ayan, sinolve ko yung h max. So, yun lang yan. So, wait lang. Check ko muna kung gaano nakarami yung time na kinonsume ko for discussing 17 minutes. Okay, so isa pa. Kaya pa naman ng 25 minutes, no? Number 3, ito medyo, kasi yung ginamit ko sa 3, dalawang solution. Ito, conventional way. And then yung, ito kasi normal na way. Siguro hindi ko na-explain to. Dito kasi medyo exciting kasi to. Yung dito, yung paggawa ng formula dito. So, explain natin to. Screenshot ko lang muna. Meron pala ditong cut tool. Yan. Kopyahin ko lang to, no? Tapos, add natin sa current page. Saan yan? Ito. Lipat lang natin dito. Kasi yung mga pagtuhan hawak ko yung mic eh. Okay, so ganito. Ito, madali lang naman to. Ito, ginamit lang din yung formula, no? Ang hinanap kasi dito, ito. How far? So, yung x distance. Kung gaano siya kalayo aabot after, yung sinabi bang time? Wala. Isasolve mo pa yung time. Inabot niya. So, ang ginawa kasi dito, ginamit lang yan. Tapos, di ba sinabi ko na kanina, at VY, dun sa peak point, yung pinakataas, 0 yun. Kaya naging Tmax siya dito. And then, solve, and then Tmax. And pag ginati mo kasi yan, yung, ito, yung projectile motion trajectory natin. Symmetrical yan. So, ibig sabihin, kalahati lang. So, kung ang Tmax mo dito is 0.1379, pag tinimes to mo yan, ito na yung total time. Kaya T is equal to 2 Tmax. Yan, yung naging atake. Tapos, solve mo lang yung gamit yung formula na nagawa natin din kanina. No, which is x is equal to VOXT. So, makukuha mo na yung distance ng layo. So, explain natin to. Paano nakuha tong range, no? Range kasi, same lang naman yan sa Pwede rin kasing range yan, no?
Yun lang, explain natin yung konti, mabilisan lang. Kasi maubos yung time, no? So, ganito. um, alam natin na meron tayong formula na x is equal to VOXT. Which is, yung VOX, pwede natin baguhin niya na VO cosine theta t. Diba? So, paano naman? Ano namang connection nun? Wait lang, nawala ako. Ano bang dinidiscuss ko? Ulit. Okay. Yung T naman. No? Yan, kakadiscuss ko lang din kanina na yung Tmax, no? Ito yung Tmax. Yung T is equal to 2Tmax. So, anong gagamitin natin dyan? So, ano ba yung nakuha natin na Tmax kanina? Pwede din kasi natin gamitin yan. Ito, yung Tmax is equal to VOY over G. Tandaan ko na lang, VOY over G. So, pwede nating i-substitute yun dito para makuha natin yung overall distance. No? So, X. So, si sir ginamit niya R. O, sige, gawin natin R. No? VO cosine theta. Sorry, theta to. Mamadali kasi. Tapos yung time, T, diba 2T max. So, 2. Tapos yung value ng T max is VOY over G. Which is, yung VOY, pwede nating i-translate into VO sin theta. Diba? Na-discuss ko na rin yan kanina. All over by G. Tapos pag minultiply mo yung buo, may makukuha kang 2 sin theta. Ay, wait lang. Pag-iwalay natin. 2VO squared. Yan. Kasi dalawa yung VO. Tapos, cosine theta sin theta. All over by G. Yan na yun. Yung R. Same na ba? Hindi pa. Kasi alam natin meron tayong trigonometric identities. Ano yata? Nalimutan ko na yung tawag. Siguro ano yun? Double angle identity. Although I'm not sure. No? Meron kasi tayong identity na sin 2 theta is equal to 2 sin theta cosine theta. Yan, ito yung masaya sa trigonometry. So, ito. Meron kang 2 sin theta cosine theta. So, pwede nating baguhin yun into sin 2 theta. No, so baguhin natin yung formula para mas umikli siya. Matitira na lang VO squared sin 2 theta all over by G. So, tingnan natin kung parehas VO squared sin 2 theta. VO squared sin 2 theta over G. So, yun yung explanation nun kung bakit same lang siya. No? So, okay na yun. No, ang gusto ko lang i-parting talaga sa discussion na to is for you not to memorize the problem. Kasi ganun naman talaga ang atake sa math. Ang math kasi hindi naman memorization. It's all about application. It's more about understanding. So, sana lahat ganun maging atake, no? Kasi para din sa ikakadali ng buhay natin yun eh. Kasi di tayo magsasawal ng formula, less formula ng iisipin, and then, di ba? Mas masaya mag-convert, makakapag, alam mo yung deeper understanding ng problem, mas madali kang makakapag-adjust pag nag-iba-iba na yung mga given natin. Like, ito yung number 4. Diba? Yan, napindot ko lang, sorry. So, ayun. Yun lang. Thank you, no? Sana naintindihan niyo yung lesson. Thank you.